Laking sampal kay BBM. VP Sara tinanggap ang pasasalamat ng China sa Bukana Bridge. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Robin Sweet Showbiz. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Robin Sweet Showbiz at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Yung anti-China ka, pero nang natapos yung tulay funded and made by China, legacy mo na. Yung naglagay ka nga lang daw ng tarpaulin, naging legacy mo na kaagad. Nagpahayag ng Oo nga daw, may balita mga katunay na isa ang China sa nagbigay ng donasyon diyan sa tulay na yan. Ayan. Oo, syempre kahit paano nagbigay ng donasyon, malaki rin ang naitulong ng China. No, 'di ba? Salamat si Vice President Sara sa People's Republic of China at sa kanyang ama na si dating Pero teka lang, syempre, paano napondohan ng China yan? O, kaninong administrasyon? Syempre, alam naman natin, naging magkaibigan ang China noon at si PRRD. So, ang nangyari, syempre, malamang kay PRRD yun. Kay PRRD nag-ano yun. Kasi ito nga, si BBM, di ba? Hindi naman sila close ng China. Kaya malabong suportahan kung malabong suportahan ng China kung ano yung gusto niyang proyekto. O yan. Kaya yang nangyari na yan, kaya napondohan yan. Isa dyan ang China sa tumulong dyan, no? Tulong Duterte para sa pagpupondo at pagpapatayo ng Bukana Bridge sa Davao City. Sa kanyang pakikipag-usap sa mga taga-suporta nitong Biyernes sa The Hague, Netherlands, inilahad ni Vice President Sara ang naging papel ng China at ng dating Pangulo sa proyekto. Ayon pa kay Vice President Sara, ang 3.1 bilyon na halaga ng Bukana Bridge ay buong sagot ng China sa pamamagitan ng official development assistance at walang ginastos ang Davao City at ang national government. Binigyan din ni Sagot pala ng China yan, no? So, ibig sabihin, kanino dapat i-credits yan? Kaninong proyekto yan? O kaya nga sinasabi ko kanina, di ba, hindi naman close ang administrasyon ngayon at saka ang China. So, syempre, paano tumulong ang China dyan? Sa bridge na yan, bakit sila nagbigay ng pondo? Sino ang ka-close nila dyan? Syempre, alam natin kung sino. Kaya nga sinasabi ko kanina, baka may kumanana naman dyan na, pro-China kasi yung mga Duterte. Naku, pro-China. Naku. President Sara ang malaking pakinabang ng tulay hindi lamang sa mga Dabawenyo, kundi sa buong rehiyon ng Mindanao. Nagpapasalamat kami kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil hindi siya tumigil sa paghanap ng pondo para doon sa tulay. At syempre, nagpapasalamat tayo sa People's Republic of China dahil buong-buo nilang ibinigay yung entire cost ng tulay na iyon. Walang gastos ang City Government of Davao. Walang gastos ang Pilipinas para tayo magkaroon ng bridge na yon. At napakahalaga ng bridge na yon dahil hindi mag-connect ang south to north kung wala yung bridge. Ngayon, nandyan na yung bridge. So dapat natin yung pagpapasalamatan para sa akin bilang isang Dabawenyo at syempre sa mga taga Mindanao na rin dahil nagbe-benefit sila sa coastal road na yan, traveling from south to north of Davao in the region. At ito naman ang masasabi ni Attorney Trixie Cruz Angeles. Davao plans Bukana Bridge. Then Mayor Sara does complete staff work. China provides funding. BBM, mine. Kung alam mo nga daw. So parang ang lumalabas doon parang credit grabber. Parang ganun. No? Sana kasi sige, pagbigyan na natin. Bigyan na natin ng katwiran. No, syempre, siya naman ang pangulo ngayon. Ganun na lang. Pagbigyan niyo na mga katunay. Basta importante na lang siguro, alam naman natin talaga, alam ng lahat, lalong-lalo ng mga Dabawenyos,
kung kanino talagang proyekto yan at kung sino talaga ang tumulong para mabuo ang proyektong yan. Diba? Kasi kung tayo makikipagtalo lang, walang mangyayari. Diba? Kasi talaga sa panahon ngayon, lahat ng ginawa ng mga Duterte pwedeng angkinin ng kung sino-sino ngayon. Lahat ng ginawa ng mga Duterte para sa kabubuti ng mga taong nasasakupan nila, no? O sa mga taong gusto nilang tulungan, iki-credits yun, hindi sa mga Duterte, alam nyo na kung kanino yun. Kasi wala naman tayong magagawa eh. Di ba? Sila tong malalakas ngayon. Oh. Basta alam na natin sa sarili natin, alam sa sarili ng mga yan, alam nila sa sarili ng lahat, kung sino talaga, di ba? Ang talagang tunay at hindi fake. O ang backstory ng Bocana Bridge sa Davao City. Ano ang ibig sabihin noon? Simple, kung saan nagmula, kung sino ang nagplano. Kaya ng kwento ni Vice President Sara ayon sa post ni Malutikia. Kung alam mo ang backstory, anong ibig sabihin noon? Simple, kung saan nagmula, kung sinong nagplano, kung saan nakuha ang pondo, at kung kailan nagmula ang pagtatayo ng Bocana Bridge ay ang kabuuang kasaysayan nito. Ang pasada sa tulay na may photo ops at ang pagbubukas nito ay daloy ng pagtatapos ng isang proyekto. Parte ba siya ng legacy ng kasalukuyang pinuno? Hindi, baka mamaya, baka iniisip nila sa sarili nila, hindi kasi natapos to eh. Kumbaga kami na tumapos nito, di ba? Kami na tumapos nito, baka, di ba? Sa kanila na mabubutay yung credits kasi sila na yung tumapos. Ayan, binibigyan natin ng katwiran. Baka sabihin nyo naman, kinokontra ko kayo. Lagi nga ako nagbibigyan ng katwiran sa inyo eh. Di ba? Sabihin na ng mga katunay, pinagtatanggol mo ata, BT. Hindi, binibigyan nga natin ng katwiran eh. Kasi ganyan na sila mag-isip, di ba? Ibigay na natin yan sa kanila. Basta alam ng mga Filipino, Mindanaoan, Davaoenyo ang istorya. Alam natin ang yun yung sinasabi ko. No, kahit sabihin nila na sila ang tumapos niyan, sila ang gumawa niyan, sila ang nagpagawa niyan, alam naman ng taong bayan, ng mga nakakaalam, lalong-lalo na ng mga Davaoenyos, alam naman talaga kung sino ang talagang may likha talaga ng tulay na yan. Yung talagang nakaisip, nagpondo, gumawa, alam naman. Kasi kahit sabihin na i-credits ngayon, yung paggawa niyang tulay na yan, na siya daw ang nakagawa, yun na yun. Hanggang dun lang yun. Diba sila na lang maniniwala sa mga sarili nila. Basta ang importante, alam ng taong bayan kung sino talaga ang tunay. Gaya nga na sinabi, ang China ang nagpondo ng tulay na yan. Diba? China ang nagpondo, so alam na natin yun ngayon. At isa dyan, ang mga Duterte, syempre hindi naman natin masasabi na si BBM ang gumawa eh. Kasi alam naman natin, anti-China siya eh. Hindi siya pro-China. Diba? Sinasabi na iba, pro-China. Hindi sila close ng China. So sino ba ang naging ka-close at naging kaibigan ng China? Uulitin ko si PRRD, di ba? Kaya syempre tumulong yung China. Kaya syempre ngayon hindi naman siguro tumulong yung China ngayon dahil hindi naman sila close. Si PRRD yan. So mangyayari ang credits talaga niya ng pagkakalam natin sa mga Duterte. Di ba? At sa China. Pero kung iba yung nagke-credits ngayon, sige, pagbigyan nyo na. Para matapos na usapan, huwag na tayo makipagtalo. Doon na lang tayo. Di sa mga nangangarap ng aangkin at nilililok ang tunay ng propagandang mali. Ayon pa kay SAS, simply attributing a project to your administration because construction began under your term is a bureaucratic fallacy, not legacy building. Legacy is defined by the policy vision that created the project. So what precisely was the strategic China policy of the BBM administration that convinced Beijing to fund a bridge as a gift?
The distinction between ribbon cutting and statesmanship matters. If this bridge is a legacy project, it implies a masterful China policy that yielded tangible results. So what was that policy? What diplomatic maneuver did BBM execute that prompted China to simply donate it? We're all eager to study that playbook. Let's be clear about what a legacy actually is. A legacy is not the random fruit that happened to ripen on the tree while you happened to be standing nearby. It is not a coincidental boom, a lucky break, or a cultural shift you passively witnessed. It is not something you find. It is something you build. A legacy is the direct, traceable, and intentional result of the policies you fought for, the values you embedded into institutions, and the direction you set against the tide. It is the consequence of your choices, often visible only years after you've left the room. Totoo naman talaga na talagang credit grabber itong si BBM. Ayaw na lang umamin ng mga loyalista. Panoorin natin ang buong video. Credit grabber yarn! Diba? Pumunta si BBM sa Davao City at nag-inspect, no? Nag-inspection daw siya sa actual status of the bridge, no? Diyan sa Davao City, yung Bukana Bridge, no? Na which is funded po iyan ng China during nung panahon pa yan ni Tatay Digong. Tapos nakakatawa kasi pinaglalagyan nila ng tarpaulin na build better more. Kaya kasi nasabi natin dito, wala na tayong magagawa. Sila na ang bida sa panahon na to. Kumbaga, kaya nilang gawin kung anong gusto nilang gawin. Kasi uso naman yan eh. Sa mga palabas nga, nakikita natin yan eh. Na iba ang naghihirap, pero iba ang nakikinabang. Oh. Hayaan nyo na. Hayaan nyo na siguro kasi minsan-minsan lang naman maging bida. Oh, diba? 3 years na lang naman magiging bida. Pabayaan nyo na. Oh, basta ang importante, alam ng lahat kung ano talaga ang totoo. Yan ang importante naman talaga eh. Kasi kahit ipagsigawin nila na ganito, ganyan, ganyan, tapos may ilagay sila dyan, na amin to, ganito, ganito, ganyan, alam naman ng tao. Sila lang naman yung pinagtatawanan eh. Sila yung pinagtatawanan, sila yung nakakakuha ng negative comments. 'Di ba? Sila lang. 'Di ba? Kasi sanay na sila dyan eh, makakuha ng negative. Sa totoo lang kasi, kaya sila nakakakuha ng negative or masasakit na salita, minsan may mga nagbumura sa kanila, minsan na, di ba? Kasi dahil sa ginagawa nila, 'di ba? Sila din ang gumagawa ng dahilan para ganunin sila ng taong bayan. 'Di ba? Sila yung pumupukol sa sarili nila, sila yung kumukuha ng sariling bato tapos ibibigay doon sa tao tapos ipupukol sa kanila. 'Di ba ang galing? Excuse me, no? Itong bridge na to, walang ginastos ang gobyerno. Kasi parang donated siya ng China. Kita nyo ha? Ibig sabihin, walang nabawas dyan kahit piso sa pera ng gobyerno. China lahat yan. Tapos ang daming nagagalit sa China, no? Siyempre, magagalit naman talaga is kasama na rin talaga doon kasi nga yung West Philippine Sea. Baka mamaya sabihin na naman ng ibang tao, yan pala yung kapalit ng West Philippine Sea, ha? Siguro hindi naman. 'Di ba? Yes, no? Donated po ito ng China. Hindi ito. Kita nyo, ang bait ng China kahit pa paano. Diba? At saka naman, di ba? Kita mo yung mga produkto nila dito. Kahit kailan naman talaga hindi natin nakita ang China nakipaggera. Nakipaggera sa atin, nakipaggera kung saan-saan. Mahilig lang sila magnegosyo. Pinapasok nila yung iba't ibang bansa para magnegosyo. Hindi katulad ng ibang bansa, di ba? Nananakop, di ba? Kahit yung mga panahon ng bayani natin. Noong mga panahon ng bayani natin, wala naman tayo narinig na Chinese na nakop ng ganito. Di ba? Ang napapanood lang sa mga kalaban ng mga bayani natin, Amerikano, Kastila, Hapon. Ayan, tatlong yan. Pero ang Chinese, kahit kailan hindi nasama sa ganyan, sa pananakop. Sa kabila ng lahat, na sa ganyan na ginaganyan na iniisip si China, tumulong sila dyan. Napondohan niyang bridge na yan na pinakinabangan ngayon ng iba.
proyekto ng Build Better More mo. Grabe, no? Sus, Diyos ko. Dali-dali agad siya pumunta. Malay mo, yung ibang mga proyekto ng Duterte, sila din ang mag-credits. Kaya nga, Build Better More. Kumbaga, baka mamaya buhayin nila. Parang ika nga di ba sabi nyo, dapat kami ang magtuloy sa mga proyektong naiwan ni PRRD? Sige nga, yung war on drugs, ituloy nyo nga rin. Tinutuloy nyo Ang Davao, kunwari, inspect. Ayon, natating natunghayan ng video na nagmula kay Robin Sweet Showbiz at syempre natunghayan natin ang boses na yon. At ang video na yun, binigyan din natin ng reaksyon na nagmula kay Mr. Will Talker. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Syempre si Chinito Tisoy pala, nagbago na ng pangalan si Mr. Will Talker. Kayo, anong masasabi ninyo mga katunay? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.